Gusto ko sabihin sa inyo, kung gusto niyo talagang umunlad sa buhay, dapat mayroon talaga kayong good habit na maaring makakatulong para maabot nyo ang mga pangarap nyo sa buhay. Kaya naman sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang siyam na habit na pwedeng makasira sa layunin mo. Pero bago po yan, welcome po ulit sa aking channel. Nagsishare po tayo dito ng business ideas, motivation, at mga paraan kung paano magtagumpay sa buhay. At kung sa tingin mo makakatulong ang video ko na ito, kung maaari po sana, hingi ako ng kaunting tulong para may pakalat natin ito. At kung ready ka na, number 1, kinulang ka sa disiplina. Isa ito sa maaaring dahilan kung bakit hindi umasinso o yumaman ang isang tao, ang may kakulangan ng disiplina sa sarili. Hindi mo na kasi dito ginagawa ng tama ang dapat gawin. Oo naman, may araw talaga na nakakatamad magtrabaho. Napapagod ka na, wala ka ng gana or motivation para magpatuloy. Pero kung may disiplina ka talaga sa sarili, ito yung magbibigay ng lakas mo para magpatuloy ka sa mga ginagawa mo. Kahit pa may mga panahon na hindi maganda ang pakiramdam mo. At maliban pa dyan, kapag may disiplina ka, kaya mong umiwas sa mga bisyo, pag-iinom, pagsusugal, at iba pa na makakasira sa layunin mo. At minsan talaga, nagkakatalo na lang yan sa disiplina. Kahit hindi ka ganoon kagaling, katalino, o kayaman, kapag meron ka nito, kahit pa anong mangyari sa'yo, meron kang mapupunta na maganda. Number 2, nagmamadali ka masyado. Maring makakasira din sa iyo ito. Oo, alam natin sa panahon natin ngayon, halos nasasanay na tayo sa puro instant. Halimbawa na lang dito, na kung dati pag nagpapadala tayo ng pera, kailangan mo talagang pumunta sa remittance outlet. Pero ngayon, sa cellphone lang, okay na. Pero ibahin mo ang buhay, lalo kung pag-unlad ang pag-uusapan. Walang instant dito. Sabihin na natin, tama ka. Wala namang may gustong maghintay ng matagal. Pero may magagawa ka ba kung may proseso talaga na dapat sundin para maabot mo ito? Ang maging problema kasi sa kakamadali mo, hindi ka na nag-iingat, hindi ka na nag-iisip, naging padalos-dalos ka na. Wala ka ng plano at nadadala ka na lang lagi sa iyong emosyon. Kaya kadalasan pumapalpak ka, naluluko o nai-scam. Huwag nating kalimutan sa buhay natin, hindi lahat ng bagay kaya mong gawin ng madalian. Lalo na sa pagninegosyo, kailangan mo dito ng mahabang panahon, sakripisyo, pagtitiis, pagpapasinsya para maabot mo ito. Number 3, palaging nagdadalawang isip, madalas naging ugali mo na rin ito. Na hindi mo malaman-laman kung ano ba talaga ang gusto mong gawin. Nag-oo ka na sa isang gawain pero mamaya bigla ka na namang naghindi. Gawin na dapat ang isang mahalagang bagay ngayon. Tapos bigla mo na lang sinabi mamaya na lang o bukas na lang. Pero ang mas malala dito, yung naumpisahan mo na sanang gawin ng isang trabaho o isang negosyo, tapos bigla mo na lang hininto at hindi na pinagpatuloy pa. Nagsasayang ka lang ng oras, physical, mental at energy. Kasama na dito pera at kung laging nagdalawang isip ka sa mga bagay na ginagawa mo. Number 4, gusto mong palaging tama ang lahat. Pwede kong sabihin na hindi naman masama ang pag-uugali ng ganito. Ang tawag sa English nito ay perfectionist. Pero alam mo bang isa din ito na nagpapabagal ng progress sa iyong buhay? Kasi ang pakiramdam mo dito, para bagang palagi na lang may mali o palagi may kulang sa lahat ng ginagawa mo. Yung tipong hindi ka na kayang habulin ng katotohanan sa taas ng standard mo. Gusto mo talagang perfect o ang lahat o mga bagay bago ka mag-umpisa, mag-isip at magplano. Pero dahil sa kakahintay mo ng perfect timing, napag-iwanan ka na ng panahon at hindi na ito dumating pa. Tulad ng sinabi ko, hindi naman masama na magiging maayos ang lahat. Pero minsan kasi, may mga pagkakataon na kailangan mo talagang gawin ngayon. Pero hindi mo pa ito ginagawa dahil may perfectionist habit ka na kailangan mo na maabot ito bago mo ito gawin. Na kung tutusin, hindi naman kailangan talaga na perfect lahat bago ka mag-umpisa. Mag-adjust ka na lang along the way. Kung baga doon mo na lang matutunan yung iba. Ang importante, gumagalaw ka na kaysa wala. Number 5, literal na tamad ka na. Puro ka na lang mamaya na, o bukas na, o next week na lang, o next month na. Hanggang wala ka na talagang nagagawa. Palagi mo nang dinidili ang dapat gawin. Paano ka pa sinso sa buhay? Minsan yung iba, katamaran lang ang dahilan. Or natatakot lang gawin. Or baka natatakot lang nabibigo. Kaya puro na lang mamaya. Yung iba naman, kung gagawin nila ito, karamihan yung huling segundo na. Yung kailangan na madaliin. Ang resulta ng trabaho, puro palpak.
Sa halip na ginagawa na kaagad para sa mas maayos na resulta at makapagplano pa sana, hindi yung madaliin na at naghahabol ka na para matapos ito kaagad. Lalo na kung may mga deadline pa. Number 6, nilhamon ka na ng social media. Sa panahon natin ngayon, malaki talaga ang naitulong ng social media at ang technology na ito sa atin. Pero sa kabilang banda, pwede din nating sabihin na may hindi magandang maidulot ito sa atin. Ginawa ang social media para mas mapadali ang buhay natin. Madali itong gamitin, hindi tulad ng buhay natin dati na pag nagpadala ka ng mensahe, araw pang bibilangin bago ito makakarating. Kaya masasabi talaga natin na ang laki ng naitulong nito sa atin. Ibig sabihin ko dito, dapat mas galingan pa sana natin ang paggamit nito. Pero parang may mali dahil baliktad yung nangyayari. Dahil sa sobrang dali ma-access, ito pa siya tuloy ang dahilan na mas lalo tayong naging mahirap. Halos wala nang nagagawa sa isang araw. Lagi ka na lang pindot ng pindot sa cellphone mo. Kakalaro ng games, lagi ka na lang nag-aabang sa post ng idol mo na artista. Kakapanood ng Netflix at kung ano-ano pa na wala man lang may iambag sa pag-asinso mo. Hindi mo na papansin na ubos na pala ang oras mo dito. Kadalasan pa nakaka-addict ang ibang mga content dito na karamihan sa mga tao nawawala na sa focus at kani-kanilang mga layunin. Okay lang siguro magbabad ka sa social media kung ang mga pinapanood mo ay siguradong makakatulong sa iyo. Number 7, puro na lang plano, wala namang ginagawa. Kaya naging ganito ka dahil nakapokus ka lang sa mga negative na senaryo at negative na pangyayari. Kaya hindi mo talaga mauumpisahan ang mga bagay na gusto mong gawin. Yung tipong nag-overthinking ka palagi, paano na lang pag ganito, paano na lang pag kung ganyan, paano na lang pag nalugi ako. Inuubos mo lang ang oras mo sa kakaisip sa isang bagay na hindi pa naman nangyayari dahil hindi mo pa naman nasubukan. Na-try mo na ba na hinahanap mo yung cellphone mo pero hawak mo naman pala ito. Resulta ito ng sobrang pag-iisip na kung ano-ano. Nang dahil dito, mas lalong hindi ka makakasolve ng kahit anong problema. Hindi ka na makakaisip ng tamang solusyon. At isa pang sayang dito, ang mental energy mo kaya madali ka lang mapagod. Kahit wala ka namang ginagawa na physical na bagay, sayang sa oras at pag-usad ng buhay mo dahil wala ka namang ginagawa na aksyon. Number 8, puro ka lang hayahay buhay. Isa ka ba sa tao na nasanay na sa hayahay na buhay? Pero hindi naman talaga totoong hayahay. Yung tipong patulog-tulog lang, pa-chill-chill lang, tapos pagising sa umaga, tanghaling tapat na. Buhay prinsipe, ika nga. Hindi naman masama matulog at magpahinga sa tamang oras at sa tamang dahilan. Kaya lang, yung iba sadyang tamad talaga o wala talagang pangarap sa buhay nila. Sa buhay kasi dapat marunong kang bumalanse, tamang pahinga at siyempre galaw-galaw din para sa tamang trabaho. Para mas umusad pa ang iyong buhay. Number 9, laging nagpupuyat. Bakit ka nga ba laging nagpupuyat? Dahil ba ito sa trabaho o sa pag-aaral? Pwede nating i-consider dito. Pero kung nagpupuyat ka lang dahil sa kakapanood mo ng kung ano-ano sa social media, paglalaro ng games na madalas inaabot ka na ng alas 5 ng madaling araw. Aba, hindi lang katawan mo dito ang magsasakripisyo, pati na bulsa mo. Bakit kamo? Ang taong puyat o kulang sa tulog, hindi productive sa araw. At minsan, makakalimutin pa nga. Kulang sa focus at sobrang bigat ng katawan. At paano mo pa magagawa ang mga bagay na dapat gawin mo sa araw na yun? Kaya kung gusto talaga natin ng maayos na araw, dapat may maayos at sapat tayo na tulog. At ibigay mo rin sa katawan mo ang maayos na pahinga. At bago ko tapusin ito, maraming salamat pala sa pagsubaybay sa channel natin. Sana magtagumpay ka sa buhay. At unahan na kita, baka maunahan pa ako ni Jose Marichan. Maligayang Pasko sa iyo at sa iyong pamilya. God bless.